Pag-uwi, sabihin mo sa kusina. Siya nga. Ang paru-paro. Ang galing ng pagkakadrawing. Lolo, hindi kita istorbo. Itong candy, para sa'yo. Ito ang nanay ko. Siya nga. Ano po, Boss Gu? Wala. Tara, hanapin natin si Lolo. Ito ang nanay ko. Munting bata, nasaan ang magulang mo? Kawawa ang bata. Ang nanay niya ay naghahanap ng pambayad sa ospital. Hindi alam kung nasaan ang tatay niya. Munting bata, ibenta mo na sakin ang drawing mo. Nars. Ang lahat ng gastusin ng batang ito, sakin na. Nanay. Daddy. Ayos ka lang ba? Ito ang nanay ng bata, napakaganda. Ito. Kung apo ko lang sana siya. Ginoong matanda, sino po kayo? MS mo. Si Ginoong Gu ang gustong bumili ng drawing ni Daddy. Ito. Ginoong Gu, alam kong mabuti ang intensyon ninyo, pero ang pera. Hindi namin ito matatanggap. Gusto niyo si Daddy? Sobrang nagpapasalamat ako na madalas mo kaming dalawin si Daddy. Pera pa sa lawan ng bata ito. Ayaw ko nito. Ito. Talagang tama ang hinala ko sa'yo. Gusto mo ang larawan ni Daddy. Ibigay ko na nga lang ito sa'yo. Bakit ako sisingilin pa? Itago mo ito. Kapag naibigay na, hindi na dapat bawiin. Kung ayaw mo, itapon mo na lang. Lolo Gu, talagang maraming salamat po, kami ng aking anak. Wala kaming maibabalik sa inyo. Anong batang to, bigla-biglang luluhod, aray. Kung gusto mo magpasalamat, ipadala mo lang si Daddy para makasama ko. Daddy, kailangan ng pangmatagalang gamutan si Daddy at espesyal ang kanyang uri ng dugo, RA negative. Kung sakaling kailanganin niya ng dugo sa hinaharap, mahirap makahanap ng angkop na donor. RA negative din si Ajing. Ang swerte naman, kaya ba? Huwag kang mag-alala. May paraan diyan sa donor, magiging maayos din ang lahat para sa bata. Ang bata, 5 na siguro. Hindi, malapit nang magwalo, pero maliit pa si Daddy. Mag-ingat ka kapag nasa labas. Sinasabi mo ba na pumasok si Lolo sa loob? Opo Jigu, at narinig ko pa na. Bumili siya ng lawan sa halagang 1 milyon. Nagka-interes na pala sa sining, sino ba ang pintor? Bata po. Lolo, saan ka galing? At bakit may nagsasabing naloko ka? Jigu, mabait lang siguro si Lolo. Mabait. Larawan ng bata, sasabihin mong 1 milyon ang halaga. Bukas sa balita ay isusulat nila. Nalilito na sa katandaan ng lolo ng Pangulo ng Q Corporation. Gumastos ng malaki para sa larawang guhit ng bata. Kalokohan, ang ganda-ganda ng lawang ito. Wala ka namang anak na babae. Paano mo maintindihan? Hindi pwede. Hindi ko pwedeng tanggapin ang perang ito. Ibabalik ko ito sa kanila. GNG mo, sasabihin ko na sa inyo, yung kanina ay, ang lolo ni Gujing na pinakamayaman, hindi nangangailangan ng pera. Mas mabuti pang itago mo muna ang perang ito. Gamitin mo para sa pagpapagamot ni Daddy. Ito. Unahin muna ang agarang pangangailangan, pwedeng bayaran ang utang ng paunti-unti. Wala na akong magagawa kundi magbenta ng mga larawan ng paunti-unti para makabayad. Lolo, ang milyon ay maliit na halaga lang. Nag-aalala lang ako na baka naloloko ka. Umalis ka. Huwag kang makipag-usap sa akin hanggat wala kang apo na babae. Sige, hindi na ako magsasalita. Pero patingin naman ng larawan. Baka masira mo. Pagkatapos ng framing, saka mo makikita. Lagi akong nag-aalala. Hoy, huwag kang magpalipat-lipat dito sa bahay. Magpakasal ka na, magkaroon ng apo na kasing ganda ng manika na ito. Na babae. Lolo, wala pa akong nahahanap. Anak, alam kong nasasaktan ka pa. Pero matagal na yon. Kailangan nang mag-move on. Lolo, hindi siya.
Kung hindi, edi hindi. Marami pang magagandang babae dyan. May ayusin lang ako. Oh, bilisan mo. Gusto ko ng apo na babae. Nahanap ko na siya. Boss Gu, nasira lahat ng CCTV malapit sa sementeryo dahil sa bagyo. May iba ka bang maalala? Boss Gu. Tumawag lang. Si Lolo at Lola. Na aksidente. Sila. Patay na agad. Grabe ang mga yon, hindi lang pinatay sina Lolo at Lola. Nilagyan pa ng droga ang tubig mo. Pinahanap ko na sa paligid. Maghahanap na ako ng babae para sa'yo. Ibayan mo lang. Hanapin pa rin. Boss, pakiusap, dagdagan mo naman. 3 buwan ko tong ginawa. Hiya, mahina ang bentahan. Tingnan mo, hindi sikat ang tema ng painting mo. At hindi naman galing sa kilalang artista. Mabuti na nga ang presyong to. Pero kailangan talaga ng anak ko ang pera para sa operasyon. Lahat may problema. Negosyo ito. Hindi charity. Hay naku. Sige na nga. Mukhang kailangan mo talaga. Dagdag 1,000. Kulang pa rin to, pakiusap, dagdagan mo pa. Dagdagan mo ng 500. Yuyo ko na ako. Hoy, tama na yan. Tanggapin mo ang pera o iuwi mo ang painting. Maami pang nagbibenta sa akin. Di ko kailangan ang sayo. Panda blood. Wala sa blood bank. Kailangan na mahigit 1,000,000 para sa gamutan. Malayo pa ang pera mo. Mataas ang sahod, sa araw ding iyon ang bayad. Parang biyaya to. Narito na ang painting na gusto mo. 3,000,000 na lang ngayon. Alam ko, papakuha ko. Sige. Boss, mula 30,000, naging 3,000,000? Yaman. Yung painting na to, may nag-order. Yan ang presyo. Boss Gu, tapos na yung bagong painting. Boss Gu, nitong 6 na taon, 30 painting ni MSL ang nakuha natin. Pahalang mahanap itong butterfly. Yung babae 6 na taon na ang nakalipas, may butterfly birthmark sa bewang. Halos magkatulad ang pattern. Hinala ko, siya si Day. Pero kahit matagal na tayong naghahanap, L lang ang alam natin. Kahit tunay na pangalan, hindi alam. Kahit ano, kailangan natin siyang mahanap. Wala akong magagawa, walang contact number. Niloloko mo ba ako? Diretso sa kanyang bangko ang pera. Boss Gu,
Gusto lang kumita ng komisyon yung manlolokong yan. Ipagpatuloy ang investigasyon. Boss, paano siya si El? Dalhin mo siya rito. Bakit hindi mo inimbestigahan? Ang bata niya. Ay naku, nasaktan na natin siya. Kailangan nating itago ito. Boss Gu, nakuha ko ang numero ni El. Daddy, mas mabuti ka na ba ngayon? May dala akong cookies para sa iyo. Paborito mong gatas ang lasa. Tikman mo. Ikaw muna, nanay. Hindi ako gutom, sabi ng doktor. Kumain ka ng maayos para gumaling ka. Pag gumaling ka na, dadalhin kita sa amusement park. Gusto mo? Nanay. Nandito ako. Tatay, bakit hindi tayo pinapansin ni tatay? Kung nandito siya, hindi ka mahihirapan, nanay. Anak, paano ko sasabihin sa iyo? Na hindi alam ni tatay na ikaw ay nabubuhay? Daddy, Tatay, nasa malayong lugar. Pag nakakuha na siya ng pera, uwi siya para makita ka. Matulog ka muna. Daddy, pasensya na, anak. Kahit kasinungalingan, hindi ko magawa ng maayos. hello, ako si Gujing ng View Corporation. Maaari bang? Kayo po ba si Imada? Hello. Abala po ba kayo? Tatawag na lang ako mamaya. Nanay. Naalala mo sa nanay na nakalimutan ang phone. Ang bait mo. Matulog ka muna. Magaling akong magtiis. Malapit na akong makarating sa construction site. Huwag kang mag-alala. Sisikapin kong magtrabaho ng mabuti. Daddy, magtatrabaho si mama para kumita. Makinig ka rito. Huwag kang magpalipat-lipat. Yakap. Aalis na si mama. Lolo, hinahanap mo ako. AMM. Tingnan mo ito. Dugo ng panda. Ang bata si Diedi, malungkot ang kapalaran, ang uri ng dugong ito. Alam kong ikaw yon. Gusto mong magbigay ako ng dugo para sa kanya? Ayaw ko ring mawala ka. Pero ang batang ito, napakabait, nakakalungkot. Kung wala itong dugo, baka. Una, gusto kong itago ito para sa sarili ko. Napakagandang paru-paro. Hindi ba ito ang paru-paro mula sa babaeng iyon 6 na taon na ang nakalipas? Lolo, saan galing ang larawang ito? Siyempre mula kay Moody. Bata, baka yon ang babaeng iyon at akin, Lolo. Ilang taon na ang bata? Ayon kay Mama, 8 taon na ang bata. Pero tingnan ko, mukhang 5 o 6 na taon lang. Marahil, pangmatagalang kawalan ng tamang nutrisyon. 8 taon, mukhang hindi siya. Lolo, pumayag ako pero dapat pangako mo sa akin. Ang pagbibigay ko ng dugo sa kanya, hindi dapat malaman ng sinuman. Mag-ingat na baka gamitin ng ilang tao.
Sage, Wala akong pakialam kung anong balak ng mga magulang mo. Matapos makuha ang tulong na kailangan mo, maging tahimik ka, naiintindihan mo ba? Ni hindi man lang makapagsalita, o sinasadya bang magpanggap na bingi para makuha ang simpatsya. Wala akong tatay. Wala akong pakialam doon, tandaan mo ang sinabi ko. Itigil na ang mga hindi dapat na pag-iisip. Ginoong kakapagbigay mo lang ng dugo. Hirat madama ka na ng kalahating oras bago umalis. Hindi na kailangan. Isang bata lang na hindi ko kilala. Bakit biglang sumakit ang puso ko? Boss, dapat bayaran na ang sahod ngayon ang anak kong babae. Naghihintay ng pera para sa operasyon. Hindi ito sapat. Hindi ba napagkasunduan natin ang 300? Iilan ang ito? baguhan, ito ang patakaran. Kung gusto mo magtrabaho, magtrabaho. Kung ayaw, umalis ka. Hindi alam ng baguhan ang patakaran. Hindi mo alam dapat magbigay ng pesos. Ito ay isang masamang pabrika. Isusumbong ko kayo. Sige, bigyan siya ng leksyon. Ayos na, ayos na. Dalhin na yan. Hello, ang tinatawagan niyo po ay pansamantalang hindi makasagot. Mangyaring subukan muli mamaya. Lolo, anong nangyari? Punta ka na sa ospital, agad. Pupunta na ako. Nandito ka na. Mag-isip ka ng paraan. Pinahanap ko na si Kwan. Ng tao. Nawawala ang nanay niya ng isang araw na. Didi, huwag kang umiyak, ha? Pinahanap din ni Lolo tong tito mo. Yung larawan. Yung posisyon ng paru-paro sa katawan ng maliit na tao. Parehong-pareho sa kanya. Lolo, saan galing tong larawan? Saan pa? Siyempre, gawa ni Moody. Moody, yung taong may paru-paro sa larawan. Saan mo nakita? Huwag nang tanungin. Nanay ng bata yan. Nakita ko na yung tao. Maganda naman. Yung taong hinahanap ko, yung birthmark niyang paru-paro. Ganyan ang itsura. Lolo, nasaan siya? Alam ko kung nasaan. Kaya nga andito ka. Margu, nahanap na namin. Yarshang, gusto kong magpa-paternity test para sa apo ko. Gaano katagal? Mga 2 oras. Sige. Hoy, gusto mo pang tumakbo? Pakawalan niyo ako. Labag sa batas to. Batas? Dito, ako ang batas. Pakawalan niyo ako o tatawag ako ng pulis. Pulis? Nakakatawa ka. Ngayon nga, huhubdan kita. Tingnan natin kung matapang ka pa. Sugod. Huwag kayong lumapit. Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong hawakan. Huwag. Huwag. Tigilan niyo yan. Hulihin.
Bitawan niyo ako. Ayos ka lang. Ikaw kaya yon? Gu. Yung video noong mga panahon na yon, nahanap na. Anong sinabi mo? Yung 6 na taon na ang nakalipas. Kahit matagal na, nakabawi ako ng konti. Doktor, kailan kaya siya magigising? Mahirap sabihin. Mahina pa ang katawan ng pasyente. Hindi pa matiyak kung kailan siya gagaling. Let's go. Dalhin niyo siya sa ospital. Sabihan niyo ako agad pagising niya. Sage. Yun lang yon. Ginawa ko na ang lahat. Sobrang luma na kasi ng equipment. Ganito na lang ang kaya kong maibalik. Tuloy ang investigasyon, kahit maliit na clue, huwag palampasin. Pamilyar na pamilyar ang amoy ng dagat. Parang yung amoy ng taong iyon noong 6 na taon na ang nakalilipas. Naku, matagal na. Dapat nag-aalala na si Daddy. May iba pa akong gagawin. Si Lolo. Siya. Dinala niya sa bahay si Binibining Moody. Ano? Didi, masaya ba? Lolo, bakit mo dinala ang bata sa bahay? Wala kang pakialam. Mas maalaga pa sa'yo si Didi. Mag-aalala na niya kapag hindi niya siya makita. Sige na, sinabi ko na sa nurse. Yung batang iyon, malalaman mo na lang pag-uwi. Sage, tuloy na natin ang laro. Hayaan mo na, bihira lang magsaya ng ganito si Lolo. Dr. Zhang, may problema ba? Lumabas na ang resulta ng ENA test na ipinagawa sa akin ni Lolo. Yeah, the test. Bakit niya ipinagawa yon? Hindi ko alam, ipinagawa lang niya sa akin. Nasa monitoring room ako, dalhin mo rito. Sage. Ang tagal-tagal ko nang hindi umuwi, ang dami na palang nagbago. Yung Master Hua. Marami na pong mga bagong gusali ang naipatayo simula nang umalis kayo. Di po ba? Hindi ko alam. Ang tanong, nagbago na kaya ang taong gusto kong makita? Simulo po ba ang tinutukoy ninyo? Ganoon pa rin ang itsura ng batang iyon. Mabuti naman. Sa pag-uwi ko ngayon, pamamanhikan ang balak ko kay Lulu. Pamamanhikan. Magpapaalam siyang Master Hua para kay Mulu. Sino pa ba kundi siya? Pero, buntis siya bago ikasal. Ano naman? Sa mahabang panahon, ang taong nasa puso ko. Siya pa rin. Ginoong Gu, ito po ang resulta ng ENA test. Anak ko si Moody. Kung gayon, ang ina ni Binibining Moody, hindi ba siya ang taong matagal mo nang hinahanap? Pumunta tayo sa ospital. Hoy, Nurse Lynn, may nangyari ba kay Daddy? Nanay ni Moody, na-discharge na ang bata. Pero, naiwan niya sa ospital ang kanyang mga pangkulay. Kunin mo na lang kung may oras ka. Na-discharge? Sino ang sumundo sa kanya? Ang lolo ng bata. Sabi niya, sasabihin niya sa'yo. Lolo ng bata. Paano ko nalaman? Paano niyo hinayaan na sunduin ng isang estranghero ang bata? Doktor, nasaan ang pasyente sa kwartong ito? Kakagaling lang niya sa ospital. Dapat umalis na siya. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Hindi niya sinabi. Sige, salamat. Boss Gu, papahanap ko na siya. Ako na ang hahanap. Ikaw pala. Xiao Lu, ang tagal nating hindi nakita. Hanggang ngayon, hindi pa rin kita makalimutan. Jose, bakit ka nandito? Akala ko nasa ibang bansa ka.
Huwag ka nang makunwari. Mulu, isang malaking biyaya na pakasalan ka ni Hua Xiao. Sumagot ka na, huwag kang maging suplada. Tama, huwag kang magpasikat. Hindi ka inisip ni Hua Xiao kahit may anak ka. Sumagot ka na. Didi, sila kaya? Nasaan ang anak ko? Nasa iyo ba si Didi? Didi, hindi ko alam kung nasaan siya. Anak-anakan, pakasal muna kayo, anak. Gawin na natin, tapos na ang usapan. Makukuha na natin ang 1 milyon mula sa pamilya Hua. Xiao Lu, huwag mong sisihin si Papa. Kunin mo yung bata, Nay. Hindi ba't si Moody ang pinakamahalaga kay Mulu? Sabihin natin na nasa atin si Moody. Basta pumayag siyang magpakasal, makukuha natin ang pera mula sa pamilya Hua. Maliligtas ang mushi. Talino ng anak ko, gawin na natin. Kapag tapos na, wala na siyang magagawa. Xiao Lu, makinig ka sa akin. Pakasalan mo na si Hua Xiao. Hindi pwedeng masayang lang ang pinaghirapan ng nanay mo. Papa, hindi mo ba alam kung anong klaseng tao siya? Dose-dose ng anak sa labas ang meron siya. Hindi ba't? Inusob mo ako sa apoy. Mulu, binigyan ka ng mukha. Ayaw mo pa? Mula nang makilala kita, nagbago na ako. Maaming mayayaman ang gustong pakasalan ako. Pero ikaw ang pinili ko. Tinanggap kita kahit may anak ka. Tapos hahamakin mo pa ako. Gusto mo bang puputulin ko ang kontrata ng Huashi at Mushi para mawalan kayo ng kabuhayan? CJ, Hua Xiao, turuan mo siya ng leksyon. Bitawan mo ako. Kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal. Ikaw, inanggap na magulang mo ang dowry ko, kaya lalayas ka ngayon. Boss Gu, napakaduwag talaga ni Muchan. Pa sa anak ng babaeng ipinakasal niya. Iniwan niya ang sarili niyang anak. Ang pamilya mo. Napakabuti. Hua Xiao, huwag kang magalit. Ang batang ito ay sobrang spoiled sa pamilya namin. Hindi alam ang lugar niya. Pasensya na po. Pagbalik ko, pagagalitan ko talaga siya. Yung Master Hua, ano pa bang sasabihin sa kanya? Diretso na lang dalhin sa Hua family at ikulong. Tapos painumin ng 2 basong red wine. Matatakot pa ba siyang tumanggi? Tama. Ayaw ng mabuting pakiusap, gusto pa ng masama. Dahil hindi mo na-appreciate ang kabutihan. Huwag kang magalit kung hindi na ako magiging mabait. Bitawan mo ako. Yunsuan, magagalit ka ba sa akin? Pigilan ninyo. Sa liwanag ng araw, dinadambong ang babae. Gusto bang maghimagsik ng Hua family? Huaze, sa liwanag ng araw, dinadambong mo ang babae. Nakakahiya ka sa Hua family. Presidente Gu, bakit ka nandito? Ma, hindi ba ito yung nasa larawan na ipinakita mo sa akin noon? Yung mahirap na lalaki na may kasunduan sa Mulu. Yang Master Hua, sino ito? Presidente ng Gu Group. Gu Jing. Yung bujing na may kasunduan kay Mulu. Siya pala ang presidente ng Gu Group? Ito ba ang pag-ugali ng Mu family? Talaga namang nakakamangha. Tulad lang talaga ng panganay na anak ng Mu family. May kagandahan at talino, karapat dapat maging amain namin. Presidente Gu, ang babaeng ito ay nagbuntis ng hindi kasal. Hindi maganda ang ugali. Hindi talaga bagay sa inyo, Presidente Gu. Wala akong ginawa. Tingnan mo nang mabuti. Si Moody ay anak ko, si Gujing. Peke ito, paano siya? Presidente Gu, salamat po. Inalagaan ninyo ng maayos si Didi. Xiaolu, alam mo ba kung paano ako nakaraos sa 6 na taong ito? Kaya pala, ikaw pala ang tao noon. 6 na taon na ang nakalipas. Hindi ako nagrereklamo. Kung wala si Didi, hindi ko alam kung paano ako nakaraos sa mga taong ito. Pero,
Hindi ko naalagaan ng maayos si Daddy. Hindi ko siya nailigtas. Panda blood type ako. Naibigay ko na ang dugo kay Daddy. Kapag nagpagaling siya ng maayos, magiging malusog siya ulit. Sa mga taong ito, mahirap para sa'yo. Mabuti naman, maliligtas si Daddy. Mismo, ito ang damit na inihanda mismo ng iyong master para sa iyo. Ito si Zhangma, pwede kang lumapit sa kanya para sa mga pangangailangan mo. Hindi ba ito masyadong abala? Hindi naman. Kapag natapos na ang pag-ayos ng bahay sa katapusan ng buwan, kukuha tayo ng marriage certificate. Para mabigyan si Daddy ng kumpletong pamilya, okay ba? Alainan. Inay, ang babaeng si Mulu. Bakit man siya karoon na rito napakaganda swerte? Hindi siya pwede ikasal kay Gujing. Ano ka ba kinakabahan ka? Hindi pa naman tapos ang lahat. May paraan ka, di ba? Laging nakalok ang kwarto ni Mulu. Siguradong may tinatago siya doon. Nga inay, baka makahanap tayo ng kahinaan niya diyan. Bakit ang daming alikabok dito? Ano ito? Si Elle, ang sikat na pintor, simulu pala talaga siya. Ang babaeng ito. Kaya pala niya ikukulong ang sarili niya sa kwarto araw-araw. Si Yun Suan, ang ina ni Mulu. Sino si Guchu? Guchu. Pangalawang anak na babae ng Gugru. Siya ang tiya ni Gujing, ano? Kaya pala, ang ina ni Mulu, may ganitong koneksyon sa tiya ni Gujing. Swak ito, yayaman na tayo ngayon. Tulong talaga ng langit sa akin. Ang engagement ni Mulu at Gujing ay itinakda ni Guchu, pero hindi niya alam kung sino ang anak ni Yunsuan, kaya kung magkapanggap lang akong anak ni Yunsuan, madali ko nang makukuha si Guchu, di ba? Elle, kung gagamitin ko ang pagkakakilanlan na ito, hindi na ako mag-aalala na hindi makalapit kay Gujing. Hello. Si Tia Guchu po ba? Ako po si Elle ang pintor at ako rin po, anak ni Yunsuan. Ano pong nangyari sa inyo? Bakit parang hindi po kayo masaya, Tia? Hindi naman po ako dapat nakikialam sa inyo, pero narinig ko po, ikakasal na po si Kuya Gujing. Dapat po binibigyan ko na lang po sila ng pagbati. Pero ang babaeng iyon ay napakabrutal. At tanga pa talaga, hindi ko po talaga matis na makita na ikinasal si Kuya Gujing sa ganitong klaseng tao. Ganun ba talaga? Mabuti na lang. Swak nga, bukas din ako uwi sa bansa. Salamat po, Tia. Kailangan niyo po akong tulungan. Ma'am. Ano ang pangalan mo? Ako. Shasha ang pangalan ko, Shasha mo. Mushasha ba? Parang hindi naman ganun ang estilo mo sa pagpapangalan. Bahala na. Wala na ang tao, ano pang galit ang gagawin ko? Swak nga, ikakasal din si Gujing. Uwi tayo para tingnan yun.
Maganda naman ang performance ng kumpanya natin ngayong buwan. Malaking kontribusyon ng bawat isa dito para maabot ang kantidad na ito. Salamat sa inyong pagsisikap. Tuloy tayo. Hello, ang tinawagan mong numero ay pansamantalang hindi masagot. Pakiusap tumawag muli mamaya. Hayop, ang lakas ng loob mong ibitin ang tawag ko. Kung hindi lang ako nagmamadaling makauwi para makita ang asawa mo. Sana hindi ako nagkaganito. Akala ko pa naman maganda ang asawang napili mo. Pero ngayon, mas mabuting makilala muna natin ang anak ni Yunsuan. Hoy, Shasha, sunduin mo ako. Uwi na tayo. Itatsue, salamat sa pagbiyahe. Maaga pa lang nanito na ako. Ang laki-laki mo na. Kung nanay mo ay buhay pa sana. Namimiss kita, Tita Chu. Lagi kang binabanggit ni nanay noong buhay pa siya. Sabi niya noong araw. Uwi na tayo. Talagang anak ni Yunsuan. Kasing talino niya. Lushasha, bakit ka nandito? Sino ito? Mukhang ordinaryo lang ang babaeng ito. Hindi naman mukhang bagay. Para kay Gujing. Talagang bulag. Ang loko-lokong yon. Mulu, si Tita Tsue. Ay tiya ni Gujing. At saka, may kasunduan sa kasal kami ni Gujing. Kasunduan sa kasal. Bakit hindi ko nabanggit yon kay Gujing? Hindi mo narinig yon kasi natural lang. Dahil ang babaeng tulad mong hindi kilala ay hindi karapat-dapat sa pamilya ko. Si Shasha ay anak na matalikong kaibigan. At kilalang pintor na si Elsha as si Gujing. Ang tunay na magkatapat. Kung may utak ka, umalis ka na lang kay Gujing. Kay Gujing, maghihiwalay dahil lang sa mga sinabi mo. At saka, ako mismo si Dihi, bakit mo sinasabing? Nagsisinungaling ka. Ito ang mga orihinal kong gawa. Pwede akong patunayan ni Tita Chue na ako si El Tita Chue. Paano niya ako magagaya? Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Pigilan mo yan. Tita, ano ba ang ginagawa mo? Mabuti nandito ka. Ginagaya ng taong to si El. At gustong makipagrelasyon sa'yo. Pinapaalis ko siya. Hindi ganoon si Xiaolu. May malaking pagkakamali dito. Kuya Gujing, tingnan mo. Ito ang mga orihinal kong gawa. Ako ang tunay na El. Ako lang ang karapat-dapat sa'yo. Talagang mga orihinal na gawa nila siya pala si Day. Bakit sinabi ni Xiaolu na? Tingnan mo, may ebidensya si Shasha. At saka, may kasunduan sa kasal kayo. Sasalungat ka ba sa kagustuhan ng matatanda? Ang kasunduang yon ay gawa ng matatanda, hindi yon seryoso. Mahal ko si Mulu, siya lang ang pakakasalan ko. Anong maitutulong niya sa'yo? Si Shasha ay El. Makakatulong siya sa karir mo. Pero yung isa, pabigat lang. Hindi ako pabigat, kaya ko rin. CJ, kung ganyan ka, sa susunod na linggo may art exhibit. Paligsahan mo si Shasha. Itatsue, nasugatan kamay ko, baka sa susunod na linggo. Nasugatan? Paano? Okay lang, tita, maliit lang. Pero kung hindi magaling, ang paligsahan, ayos, wag mag-alala sa paligsahan. Ako na ang hara sa'yo para kay Shasha, Titatsue. Marunong ka rin mag-paint. Wala ang nanay mo. Ayan, nakalimutan ko. Sabi ni Mama, magaling mag-paint si Tita Chue. Sana makapag-aral pa ako sa'yo. Nasugatan nga ang kamay ni Shasha, di ba? Ano ba iniisip ko? Sa art exhibit, ang final day painting, tayo ang maglaban. Manalo ka, manatili ka. Matalo ka, umalis ka sa pamilya ko. Tita, Sige, tatanggapin ko. Tita Chue, parang, hindi tama to. Kasi si Mulu, ang mahal ni Kuya Gujing. Dito sa akin, abilidad lang ang basehan, hindi ang katayuan. Kung ikaw pala ang El, siguradong magaling ka. Bakit parang, pamilyar sa akin yang batang yan?
Gusto mo ba? Ano to? Ito ang bagong bahay natin. Dito na tayo titira, okay lang ba? Kahit hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari kay tita. Huwag mong masyadong estresin ang sarili mo. Sa puso ko, panalo ka na. Gusto kong umasenso sa sarili kong sikap. Ayoko. Sabihin ng iba na pabigat lang ako sa'yo. Okay, magaling ang asawa ko, siguradong kaya mo yan. Eh si Daddy. Huwag kang mag-alala, tumawag na ako kay Lolo. Huwag na dito. Kasama si Daddy para dito na sila tumira. Gujing, salamat. Tita Chue, hindi mo alam, yang simulu. Dahil lang sa bata kaya nakaangat yan. Kung hindi, bakit pakakasalan siya ni Kuya Gujing? Bata, may anak na siya. Young Master Hua, nalinig ko sa ilalim ng Hua Group, may pharmaceutical research lab. May problema? Kung tuluyang mapahiya si Mulu pagdating ng panahon. Kontrolado na siya ni Young Master Hua. Ano ang gusto mo? Lason. Ate, dati akong nalilito, marami akong nagawang pagkakamali. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Ito ang kwintas na ipinadala sa akin ni Tita Snow para ibigay sa'yo. Sabi niya, igalo ito para sa iyo, sana sa art exhibit. Maganda ang ipakita mo. Bakit ikaw ang pinapadala ni Cha? Mabuti ang intensyon ni Cha. Pasalamatan mo siya para sa akin. Ang mga mata ko. Sayolu, Gujing, ang mga mata ko, wala akong makita. huwag kang matakot. Huwag kang matakot, nandito ako. Tara, pupunta tayo sa ospital. Ginunggu, ang mga mata ni binibining mo ay sanhi ng matinding pagkabulag dahil sa pagkalason. Pagkalason. Hindi pa malinaw ang pinagmulan ng lason. Hindi maaaring direktang gamutin. Ang pangunahing gawain ngayon ay alamin muna ang pinagmulan ng lason. Binibining Lu, ang mga mata ni binibining mo ay bulag na. Magaling, humanap ng paan para makuha ang kwintas na yon. Ang bagay na yon ay hindi dapat maiwan sa pamilya Gu. Mukhang hindi ito madali. Walang hindi madali kung hindi mo makuha. Alam mo ang kahihinatnan. Ma, sa tingin mo, maaasahan ba ang sangma na ito? Huwag na tayong isiwalat, huwag mag-alala. Naghihintay ang kanyang apo ng perang pampagaling. Hindi siya magiging di masunurin. Mabuti. Kunin ang lahat ng gamit ni Xiaolu sa bahay. At ipasuri, walang dapat makaligtaan kahit kaunti. Naiintindihan ko, Boss Gu. Zhangma, bakit ka nagmamadali? Magdadala ng pagkain kay Ginunggu at binibining mo. Ang mga mata ni binibining mo. Kamusta na? Hindi maganda, baka hindi na siya makakita muli. Paano nangyari iyon? Bakit ka ganyang kabalisa? Ano ba talaga ang gagawin mo? Magdadala ako ng pagkain. Lao Zhang, hindi ba ako ang dapat magdala ng pagkain ngayon? Inutusan ni Boss Gu na mahigpit na suriin ang buong pamilya Gu. Zhangma, ano ba talaga ang nasa lunchbox mo? Suriin na mabuti ang mga gamit ni Mrs. Huwag palampasin ang kahit isa.
Hinanap na sa buong bahay, baka ang kwintas ay talagang kay binibining mo. Nahanap na. Ito ang surveillance footage sa bahay. Ginang Lu, bulag na ang mga mata ni Ginang mo. Kaya pala, pinagdududahan ninyo pala ako. Alam kong may problema ang kwintas na ito. Pero hindi ko alam kung sino sa bahay ang kumakampi kay Luciacia. Kaya napilitan akong magpanggap para mahuli ka. Dalhin mo siya. Opo, Sandali. Aling Zhang, hindi ko maintindihan. Noong bagong dating ako sa pamilya Gu, ang bait-bait mo sakin. Mabuti ka rin kay Daddy. Bakit ka naman? Ginang mo. Huling beses ko nang magluluto para sayo. Nagkasala ako sa pamilya Gu. Nagkasala ako sayo. May sakit ang apo kong lalaki. Kailangan ng malaking halaga para sa operasyon. Wala na talaga akong mapagpilian. Si Lumihua ang lumapit sa akin. Wala akong magawa. Hindi yun dahilan para pagtaksilan mo ang pamilya Gu. Aling Zhang, buksan mo ang cellphone mo, tingnan mo ang balance sa bangko. Para sana ito sa operasyon ng apo mo. Nalaman ni Gujing, kay Lolo ang sakit ng apo mo. Pinakiusapan niya ang ospital na maglaan ng pinakamagaling na doktor. Sabi ng doktor pagkalipas ng gabi. Ganap ng gagaling ang mata mo. Masakit pa ba? Kumusta na ang apo? Ni Aling Zhang. Dapat siyang managot sa pagkakamali niya. Pero walang kasalanan ang apo niya. Pinapunta ko si Guanzai. Kasama ang pinakamagaling na doktor, matagumpay ang operasyon. Dahil matapat ka at mabait. Kaya tayo muling nagkita. Maaga akong papasok bukas sa opisina. Kaya mo bang umuwi mag-isa? Siyempre naman. Aling Li, nasaan sina Lolo at Daddy? Ginang mo, naglakad-lakad sila sa labas. Hindi pa sila umuwi. Si nanay at tita. Yenan, ilang oras na si Xiaolu sa loob? 24 na oras na. mukhang hindi siya lalabas ngayon.
Tita Snow, mukhang may mga takot na. Hindi na yata darating. Kung ganun, Sandali lang. simulan na natin. Oas na. Ang ganda. Sobrang bagay sa tema. Punong-puno ng buhay. Ito ba ang ginawa mo? Isang sirang ganting lang. Mukhang nagkapanggap lang to. Tingnan nyo, mga kasama. Paano nangyari to? Tita Snow, ikaw pala ang sixwexel na laging kinukwento ng nanay ko. Chuetsu. Ikaw pala ang tunay na anak ni Yunsuan. Nagloloko ka sa akin. Wala po, Tita Snow. Pakinggan niyo po muna ako. Ito ay ang teknik, ang estilo, parang gawa mismo ng misteryosong pintor na si Madam L. Toto, Tingnan nyo ang lakas ng mga linya. parehong-pareho sa kilalang obra ni L kaya pala pamilyar. Sa mga likha ni Madam L, laging may kapangyarihan. Alam ko na, ang binibining ito, siya mismo si Madam L. Kaya pala sa murang edad, kayang hamunin si GNG, Gutsu. Yung mga sketch na ibinigay mo sa akin dati, hindi pala sayo. Ninakaw mo. Nagsinungaling ka mula simula. Hindi. Hindi po ganoon. Yung mga larawan. Nahanap ko lang po. Nahanap. Nagsisinungaling ka pa rin. Dahil sa mga kasinungalingan mo. Nasaktan ko ang anak ni Yunsuan. Inulungan pa kitang labanan siya. Bulag talaga ako. Dapat naisip ko na to. Ang tunay na sining, hindi lang dapat puno ng sigla tulad ng umaga. Parang buhay may laging anino. Itapon ang lahat ng pakitang tao. Para makita ang pinakamakapangyarihang katotohanan, ang pinakamakabagbaग damdamin. Nakita nyo? Asawa ko yon. Magaling ang mata mo, Jigu. Talagang kahanga-hanga ang talento ng misis mo. Bibi Lu, alis ka na lang ba ng ganun? Anong gusto mong gawin? Bisita ako ni Tita Snow. Nabulag na ang mga mata ni Bibi, Mu. Bisita. Nilason mo ang asawa ko, muntik na mabulag. Nagpanggap ka pa. Nandito na ang lahat ng ebidensya. Akala mo ba dahil sa tiyahin ko? Magtitiis ako sa'yo. 3 araw bago ang eksibisyon. Nagpadala ka ng nakalalasong kwinta sa asawa ko gamit ang pangalan ng tiyahin ko. Para mabulagan siya at hindi makasali. Kung hindi agad nahanap ang antidoto, malaking problema sana ang nangyari. Hindi ako nagkakamalino. Nagpanggap pa at naglagay pa ng lason. Nakakagalit talaga. Akala mo kilala mo na. Pero hindi pala. Hindi ko inakalang ganito siyang tao. Nga, Grabe naman, napakasama. tunay na ahas ang puso. Nga. Dalhin siya, ipasa sa pulisya, lahat ng ebidensya. Ay isusumite ng lahat. Mulugujing, magsisisi kayo.
Anong karapatan mong dakpin ako? Ako ang presidente ng Hua Corporation, si MR Hua. May nagreklamo, sangkot ka sa paglalason. Sumama ka sa amin, para sa investigasyon. Bitawan mo ako, Alice. Bitawan mo ako at umalis. Wala akong kinalaman dito. Tumahimik ka, Alice. Mimi Hua. MS Shen, sa pagkakaalam ko, ex-girlfriend kayo ni Boss Gu. May babaeng nanliligaw sa kanya habang wala ka. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Ang babae to, ang dumi ng SWAT. Karapat dapat kay Gujing. Tayo ay maglaban. Kapag nanalo ka, mananatili ka. Kapag natalo, lumayas ka sa pamilya Gu. Yung mga drawing na ibinigay mo sa akin dati, hindi pala sa'yo. Ninakaw mo. Nagsinungaling ka mula pa sa simula. Hindi ganoon. Yung mga drawing na yon, nakita ko lang. Nagsisinungaling ka pa rin. Dahil sa mga kasinungalingan mong yon. Nasaktan ko ang anak ni Yunsuan. At tinulungan pa kita labanan siya. Bulag talaga ako. Kwento ko sa'yo. Tita, ang pinakamalaking panghihinayang ng nanay ko noon ay nang maghiwalay kayong dalawa. Mabubuti rin ang lahat. Pagkamatay ng nanay, wala nang tumawag sa kin ng Lulu. Magkaibigan talaga sila ng tita noong bata pa. Naghiwalay lang dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan. Lagi nang sinasabi ng nanay. Napakatigas ng ulo niya noon kaya hindi niya naayos ang pagpapaalam sa tita. Ang pangalan namin, pangako nila yon noon. Alaynan, para maipagpatuloy namin ang pagkakaibigan nila. Ano nga yung linya sa tula? Sa'yo pala tong libro. Salamat. Yes, sabi ko sa'yo, makikilala ko siya. Ngumiti siya sa akin. Pero ano yung sulat na tinanggap niya? Bahala na. Baka kung saan lang yan galing. Sa simula pa lang pala, mali na ang nakilala ko. Buti na lang hindi tayo nagkabukulan. Suwan-suwan, mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Tutulungan kitang makita lahat. Tatay, hanap ako ng magandang asawa para sa'yo. Mabay si Mulu. Aalis muna ako ng ilang panahon. Babalik ako sa araw ng kasal nila. Maaga kang umuwi. Anak. Esensya na sa'yo, Lolo. Kasalanan ko, hindi ko naituro ng maayos si Xiao Tsui. Siya ang bunso kong anak, laging pinagbibigyan, kaya naging tanga. Nagamit lang siya ng iba. Huwag mong sabihin yan. Kung hindi lang dahil sa pagkakamali noon ni nanay at tita. Siguradong magkakapatid na sila ngayon. Buti na lang sa pagkakataon. Nagkita pa rin tayo. Sa mga susunod na araw. Dapat nating pahalagahan ito ng higit pa. Si Yaolu, bukas magpakasal na tayo. CJ.
Mabuti. Ang pamilya natin may pag-asa na. Ikaw, alagaan mong mabuti si Xiaolu. Mahal, kailangan na yon ng Yu Company ng isang art consultant. Gusto mo bang sumali? Talaga? Pero, Huwag kang mag-alala, nakita ko na ang resume mo, magaling ka. Sige, pero huwag mong sasabihin sa iba na ikinasa na tayo. Ayokong sabihin nila na dahil lang sa koneksyon. Sige, susundin ko ang gusto mo. Hello, hinahanap ko si Gujing. Hello, may appointment po ba kayo? Ex-girlfriend niya ako. Masaya siyang makita sa akin. Boss Gu, dumating na si MS Shen Mengmeng. Huwag mo siyang pansinin. Pero boss, may importante raw siyang sasabihin. Palayasin mo siya. Ayaw makipagkita ng boss. Gujing, pakinggan mo ako. Alam kong hindi ka pa ikinakasal, nakauwi na ako. Magsimula ulit tayo, okay lang. Emra Shen, magpakumbaba ka. Kung ano bang nalipas, wala akong magawa kundi umalis. Hindi ko alam na may mangyayari sa ate mo. Pasensya na, hindi ako nandoon nang kailangan mo ako. Wala na akong pakialam sa mga yon. Hindi ka pa ikinakasal, naghihintay ka pa ba sa akin? Noong kami pa, isang malaking pagkakamali lang iyon. Pagkakamali. Noong tinanggap ko ang ligaw mo. Dahil nakakita ako ng tula at nagkamali ng tao. Wala akong gusto sa'yo. Anong tula? Wala akong maalala. Di na yon mahalaga, Ina Shen. Wala nang pag-asa sa atin. Gijing, Talagang makakalimutan mo ba ako? MS mo, Binabati kita sa pagpasok mo sa bukod. ang opisina mo ay nasa ikatlong palapag. Gusto mo bang samahan kita? hindi na, salamat. siya yung babae sa text ni Luciasha. Yung nanunulsol kay Gujing. Hoy, Assistant Guan, maglagay ka ng posisyon para sa akin sa Gucorp. Papasok ako para magtrabaho. Ito ka. Kailangan kong tanungin si Boss Gu. Boss Gu, sabi ni Shen Mengmeng. Gusto niyang magtrabaho sa kumpanya. Meron pang pakikipag-ugnayan ng Gucorp sa Shen Group. Mahirap to. Bigyan mo na lang siya ng kahit anong posisyon. Huwag mo kong babalain. Naiintindihan ko na. Gawin mo siyang assistant ng asawa ng boss. Wala nang mas bagay pa diyan. Hoy, MS Shen naayos ko na. Aw, bilang assistant ng art consultant. inilagay ako ni Gujing bilang art consultant ng Gucorp. Ano, di ba? Sabi ko na, may pagtingin pa rin siya sa akin. Napakatapat nga ni Boss Gu. Kumusta ang asawa ko sa opisina ngayon? May nanggulo ba sa kanya? Huwag kang mag-alala, Boss Gu. Maayos naman ang lahat sa misis. Kakakalma ko lang kay Shen Mengmeng. Kailangan pang alalahanin ang kalagayan sa trabaho ng misis ng boss. Ang hirap ng buhay. Mengmeng, ilang taon nang di nagkakarelasyon si Gujing. Mukhang may nararamdaman pa rin siya para sa'yo. Toto, ang bait-bait niya sa'yo noon. Ngayong bumalik ka ng maaga, tiyak na babalik siya sa'yo. Alam ko na, may pagtingin siya sa akin. Hintayin mo lang. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa kanya at may balik ang puso niya. Magdiriwang muna tayo. Sino ka? Bakit ka nasa opisina ko? Lumabas ka nga rito. Ito ang opisina ng art consultant. Ako si Mulu, bagong art consultant ng Gucorp. Art consultant.
Karapat dapat ka ba? May pinsan ako na nagtatrabaho sa bahay ni boss ko. Sabi niya, papasok ang misis ng presidente sa GoCorp bilang art consultant. Ang daming pera ni boss ko. Bakit pa magtatrabaho ang misis niya? Di ba pwedeng magpahinga na lang? Di natin alam. Ano ba talaga ang gusto ng mga mayamang asawa na to? Hey, pero may magandang ideya ako. Dumarating na ang pagkakataon natin. Ibig mong sabihin nga, kapag napaglingkuran natin ng maayos ang misis, marami ng pagkakataon ang darating, di ba? Nandito ka para mangakit kay Gujing, di ba? Huwag mong isiping hindi ko alam ang iniisip ng mga katulad mo. Maging maingat ka sa pagsasalita. Nakapasok ako dito sa sarili kong kakayahan. Sa sariling kakayahan. Sa tingin ko, sa kakayahan mong walang hiya. Akin si Gujing. Di mo ba tiningnan ang sarili mo sa salamin? Karapat dapat ka bang makipag-agawan sa akin? Mrs., sana sinabi niyo po sa amin nang maaga na darating kayo. Nga po, para masalubong namin kayo sa baba, Mrs. Inutusan kaya ni Gujing. Mukhang. Nasa puso pa rin niya ako. Buti na lang dumating kayo. Itong babaeng ito, nakatambay sa opisina ko. Itapon niyo siya agad. Ito ang opisina ko. Ikaw ang dapat umalis dito. Iniukos ng misis namin na umalis ka. Ano ba ang ibig mong sabihin sa pagtigil mo rito? Anong misis? Siyempre, ang misis ng aming presidente, si Jigu. Ano ibig sabihin nito? Hindi naman ikinasal ang inyong Igu. Sinabi ko kay Gujing na huwag ipagsabi. Ang lakas ng loob mo, nag-aalinlangan ka pa. Sandali, mukhang hindi siya nagsisinungaling. Kunin ko muna ang cellphone ko para tingnan ang larawan. Tiyakin ko. Ano nangyari? Naghang ang phone ko. Hindi ma-download ang larawan. Bakit ngayon pa naghang? Sino ba ang nakakaalam itong cellphone na ito? Ano naman kung hindi maload? Ang buong kumpanya. Sino ang hindi nakakaalam sa relasyon namin ni Gu? Ikaw na pumasok sa pamamagitan ng kalokohan ang dapat magduda sa akin. Ang mga resources at koneksyon ni Gujing. Lahat ay ako ang nagdedesisyon. Ang pera niya, dapat sa akin lang gastusin. Ano ka ba? Karapat dapat ka bang mag-ingay dito? Ulitin ko, nakapasok ako sa sarili kong kakayahan. Kakayahan. Sa tingin ko, kakayahan mong mangakit. Sasabihin ko ulit sa iyo. Akin si Gujing. Kung matalino ka, umalis ka na agad. Malamang nasa meeting si Gujing ngayon. Mas mabuting tawagin si Iguanzai. Ano? Hahanap ka pa ng katulong? Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na tulungan ka. Binibining mo, may ipag-utos po ba? Si Assistant Guan. Baka naman. Hindi mo na kaya, no? Ahit ang bulok mong cellphone. Ayaw na sa'yo. Tingnan mo kung ano ang tunay na tawag na nakakatawag. Hello? Kanina, sino po ito? Manager Guan. Ako to. Shen Mengmeng, nandito na ako sa opisina ng Gus Art Consultant. Sabihin mo kay Gujing, huwag siyang mag-alala. Huwag niya akong masyadong isipin. Sige, sasabihin ko kay boss ko mamaya. Mukhang si Miss Shen. Talagang asawa ng presidente. Ano pa nang sasabihin mo? Umalis ka na rito. Walang kwenta ang salita kung mailakas ka. Patawagin mo si Guanzai ngayon para makita. Kung sino talaga ang hindi dapat narito. Patawagin si Assistant Guan. Akala mo ba pupunta siya? Para makipagkita sa isang katulad mo. Dahil gusto mong mamatay. Ipapakita ko sa'yo ang katotohanan. Hello? Assistant Guan, pumunta ka agad sa opisina. May isang babaeng walang modo dito na nagkakagulo. May mahalagang kontrata akong asikasuhin. Anong kontrata? Kapag nalaman ni Gujing na ginaganyan mo ako, malaking problema ang abutin mo. Baka may problema si Madam? Miss Shen, matapos ko lang ang kontrata, pupunta agad ako. Hintayin mo. Darating na si Assistant Guan. Pagdating niya, malalaman mo ang sasapitin mo. Tiyak sinabihan ni Gujing si Guanzai. Naalagaan ako, kaya ganyan siya kasunod. Huwag po kayong magalit, madam. Pagdating ni Assistant Guan, ipapakita natin sa babaeng ito. Ba? Niya.
Manggugulo pa sa teritoryo ninyo. Talagang sawang-sawa na sa buhay. Tama. Anong ginagawa mo? Mabuti naman at dumating ka. Itapon mo na ang babaeng ito. Ito si consultant mo, art consultant na kinuha ni Boss Gu. Ang posisyon mo ay assistant ng art consultant. Alamin mo ang iyong katayuan. Ano nang sinasabi mo? Ito ang appointment letter ni Chairman Gu ngayon. Tingnan mo. Hindi ba art consultant? Bakit assistant? Sinabi ni Boss Gu na bahala ako sa posisyon mo. May bakanteng assistant ng art consultant, kaya yun ang ibinigay ko. Honey, uwi na ako. Honey, Sinamahan ni Miss Shen ang dalawang empleyado, inagaw ang opisina ni Madam at tinalaya si Madam. i-revoke agad ang posisyon ni Shen Mengmeng at palayasin siya at ang dalawang yon sa Gu Corporation. Mahal, nagkamali ako. Ako ang may kasalanan, hindi ko naagapan. Ako ang mali. Ang tanga-tanga mo talaga. Mengmeng, huwag masyadong malungkot. Baka nagtatampo lang sa'yo si Gujing. Sa ganda mo, siguradong maibabalik mo siya. Tama. Tampo lang talaga yun sa akin. Ma, ang hirap-hirap kong nalaman na lumipat na si Gujing. Ngayon, kailangang magtagumpay. Tara na. Ang cute ng batang to. Pamangkin ni Gujing to, no? Bata. Heto, may candy si tita. Lolo Gu, kami po ay narito upang humingi ng kamay. Mali ang pinuntahan ninyo. Ha, Bahay pangkasal ito ni Gujing, hindi tumatanggap ng bisita. nagpakasal na si Gujing. Nakapag-asawa na siya. Nakita mo yung maliit na babae kanina? Apo ko yon. Impossible. Lolo, bakit sila nandito? Matagal na ang partnership ng Shen at Gu. Hindi basta-basta mapapahiya. Hayaan na lang natin ang batang yan ang mag-isip nito. Dadalhin ko si Didi sa park. Kayo na lang mag-usap. Didi! Sumama ka kay Lolo sa park. Tara hahaha. Mengmeng, may biglaan kaming lakad. Uuna na kami. Pupunta muna ako sa CR.
Gijing, Alam kong nagkamali ako. uminom ka ng tubig. Pag-usapan natin ng maayos. Siya Mengmeng. Huwag kang magtangka sa harap ko. Mahal mo pa rin ako, di ba? Gijing, Guanzai, tawagan mo ang security. Guanzai, tawagan mo ang security. MS Shen. Lumabas ka na. Ano nang nangyari? Binigyan mo ako ng gamot. bakit ka nandito? Bakit hindi pwedeng nandito ang asawa ko? Milu. Mamatay ka na. Kausapin natin to. ₱1 bilyon para umalis kay Gujing. Asawa ko siya. Hindi ka niya mahal. Alam ko kung mahal niya ako o hindi. Ikaw, lumayo ka sa kanya. Tumahimik ka. Mahal. Doktor, kamusta na ang anak ko? Malaki ang psychological trauma na dinanas ng bata. Kailangan agad ng operasyon. Pirmahan na ng pamilya. Gijing, Huwag mong subukang saktan ang asawa ko. Gijing. Hindi ko sinasadya. Kung may mangyari man sa apo ko, bubuwagin ko ang buong Shen family. Kasalanan namin, pinalaki naming mali ang anak. Gamitin ang pinakamahusay na gamot. Ano man ang mangyari, iligtas mo siya. Gujing, pakinggan mo muna ako. Ayaw kong mangyari to. Kung may mangyari kay Daddy, hindi kita patatawarin. Si Shen Mengmeng ay sangkot sa intentional injury. Sumama ka sa amin. Gujing, hindi ko talaga sinasadya. Iligtas mo ako. Boss Gu, pakiusap. Patawarin mo na siya. Dalhin na. Gujing, iligtas mo ako. Gujing. Mabuti naman, di ba? Napakabait ni Daddy. Kulang sa dugo ang bata. Kailangan ng pandabload. Ako may pandablood, kunin sa akin. Sigurado ka. Napakabihira ng ganitong dugo. Walang pwedeng pagkakamali. Sigurado. Daddy, naririnig mo ba si Papa? Pasensya na sa'yo, anak. 5 taon akong wala sa buhay mo.
Ang galing-galing ni Daddy. Sa murang edad, natuto ng protektahan si Mama. Pangako ni Papa, sa susunod, ako na ang magpoprotekta sa inyo. Tibayan mo pa. Pag gumaling ka na, dadalhin ka namin ni Mama sa amusement park, gusto mo? Ayos ka lang ba? Papa, Oh, nandito si Papa. Mama, Ayos ka na. Kinabahan ako ng husto, anak. Okay lang kung wala ng problema. Mabuti, gising na siya. Bibili ng candy si Lolo para kay Didi. Yung pinakamalaki at pinakamatamis. Dear, paumanhin. Dumaan lang ako para bisitahin kayo. Ginamit ko ang natitirang pera ng mo. Nagpatayo ako ng maliit na villa sa tabi ng puntod ng nanay mo. Doon na ako titira habang buhay para kasama siya. Paa na rin sa paghingi ng tawad. Kunan. Boss Mu, naaprubahan na ang proyekto ng art department ng kumpanya. Didi, ano ang ginuhit mo? ito sa lolo sa tahod. Halika, dito tayo manonood. Halika.